COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Muli, welcome ka para sa ating lingguhang serye mula dito sa FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Maririnig po natin ang ilang mga balitang sinubaybayan itong nagdaang linggo, katulad po ng pananatili ng NCR at ilan pang mga lalawigan sa General Community Quarantine at ilan pong mga polisiya mula sa IATF. Gayon din naman, meron din po tayong balitang inspirasyon kasama mamaya si Joy Solis Mirano patungkol po ito sa mga kababayan natin na patuloy na umaangat sa iba't ibang larangan ng kahusayan kahit na po panahon ng pandemya. At atin din pong abangan kaagapay ang mga dapat nating alalahanin sa ating mental health ngayong panahon ng pandemic at meron pong mga lockdown. Makakasama din po natin later on ang FEBC President para po sa isa na namang napapanahong pagbubulay-bulay sa dinaraanan nating krisis. COVID-19 Watch. Pinanatili sa General Community Quarantine ang pinaiiral na quarantine status sa Metro Manila simula ngayong Agosto 1 hanggang 15. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang naging Talk to the People kahapon ng umaga. Samantala, ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay nakasailalim naman sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Maliban sa Metro Manila, sinabi ng Pangulo na GCQ din ang umiiral na ngayon sa mga lalawigan ng Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City, kasama na rin ang Minglanilla at Consolacion sa Cebu, gayon din ang Zamboanga City. May apila din ang Pangulo sa publiko at bumuelta din sa mga naghahanap ng COVID-19 recovery plan ng pamahalaan. Ang hingin ko sa inyo ganito, magtiis lang kayo ng kunti dahil nga sa hawaan. Hindi nga kami maka-roadmap because we were talking about a budget. I could not have uttered a single sentence about roadmap to recovery. Kasi ang una talaga diyan, ang medicine. Samantala, inihayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng localized lockdown sa mga barangay na mayroong matataas na kaso ng COVID-19. Magsasagawa din anya ang gobyerno ng massive targeted testing, mas pinalakas na contact tracing at pag-quarantine sa close contacts, pag-isolate sa confirmed cases at istriktong pagsunod sa ipinatutupad na O-Plan Kalinga. Inatasan din ng Malacanang ang local government units na magsumite ng daily updates at weekly comprehensive reports ng active cases at iba pang datos na may kinalaman sa monitoring ng mga kaso sa kani-kanilang lugar. Tiniyak ng pamahalaan na may nakahanda itong plano para bumili ng hindi bababa sa 40 milyong doses ng COVID-19 vaccine kapag naging available na ito sa merkado. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ito ay ilalaan para sa nasa 20 milyong mahihirap na Pilipino. Iniulat ni Dominguez na pwedeng bumili ang DOH ng aprobadong bakuna sa tulong ng Philippine International Trading Corporation, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Anya posibleng may lumabas ng aprobadong bakuna na dinedevelop sa iba't ibang mga bansa sa mundo bago mag-Disyembre. Sa pagtaya ni Dominguez, nasa 20 bilyong pisong pondo ang kailangan para mabigyan ng tig-2 shots ng bakuna ang 20 milyong poorest Pinoys. Anya kaya itong i-finance ng Land Bank at DBP at pwedeng bayaran ng gobyerno sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Aabot anya ng 1,200 pesos ang presyo ng vaccine shot kasama ang service at transport cost kung 500 pesos ang kada dose nito. May financing plan na ho kami dyan. Ang estimate ho ng Department of Health, we will need to vaccinate for free a minimum of 20 million people. It should be available for free to the poorest of the poor first in this country. The financing is available for this program. Samantala, iniulat din ni Dominguez na nagsimula ng makabangon ang ekonomiya ng bansa matapos itong mag-contract noong unang quarter ng taon.
Tinukoy pa nito na ang Philippine peso ang strongest in Asia ngayon at pasok pa sa target ang ating inflation rate. The economy is not short of money. The inflation is relatively low. It's within our target. Yung peso ho natin is the strongest in Asia. Once the vaccine is available, I'm sure the economy now can be fully open and we can start not the new normal, the normal life. Si Department of Finance Secretary Carlos Dominguez III. Update naman mula sa IATF, simula ngayong Agosto, maaari na ang limitadong pagbubukas ng testing and health-related review centers, gyms, computer shops, aesthetic establishments, drive-in cinemas sa mga lugar na nasa GCQ. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ito ang nagpagkasunduan ng IATF. Kabilang sa mga pwede na sa limitadong pagbubukas ang tutorial centers, review centers, gyms, fitness centers, and sport facilities, internet cafes, mga establishmento na nag-aalok ng personal grooming at aesthetic services at pet grooming. 30% muna ang papayagan sa kanilang operasyon simula ngayong araw sa kondisyon na susunod sa mandatory health protocols na itinakda ng DTI at DOH. Balik operasyon na rin ang mga establishmento na nag-aalok ng full body massage, tattoo and body piercing, live events, entertainment industries, libraries, archives, museums and cultural centers, tourist destinations, language, driving, dance, acting at voice schools. Bawal pa rin naman ang sabong, beer house at iba pang establishmento na nag-aalok ng mga alak at kid amusement industries sa mga lugar na nasa ilalim ng anumang uri ng quarantine. Ngayon naman ay narito po si Joy Solis Mirano para sa ilang kwentong inspirasyon. Refleksyon ng tagumpay ng bawat Pilipino saan man sa mundo ang kanilang pag-ibig sa bansa at kapwa Pilipino sa kanilang pagbibigay karangalan dito. Kaya naman narito ang ilang hinay na talaga namang patuloy ang pagwagayway ng lahing Pilipino. Kinilala ang University of the Philippines alumna na si Luisa Igloria bilang Poet Laureate ng Virginia State sa Estados Unidos. Tubong Baguio City si Luisa na ngayon ay internationally renowned poet at award-winning educator. Graduate ng UP Baguio si Luisa na kasalukuyang professor ng English sa Old Dominion University. Ang Carlos Palanca Memorial Awards Hall of Famer ay nakagawa na ng 20 collections ng poetry. Pinakabago nitong libro, ang Maps of Migrants and Ghosts na nanalo rin ng 2019 Crab Orchid Open Poetry Prize. Nagtuturo rin sa Universidad ng Filipino at Filipino-American Literature simula pa noong 1998 at napromote bilang full professor noong 2010 si Luisa. Kinilala naman ang Filipina high schooler na si Maxine Kristen Magtoto ng New York Times dahil sa kanyang podcast. Kinilalang favorite ang ginawa ni Maxine na The Influencer Tango laban sa 1,300 entries na ipinasa sa New York Times contest. Ang Student Podcast Contest ay para sa mini-podcast ng mga teenager mula sa buong mundo. Ang The Influencer Tango, You, Me, and Wula Peki ay 5-minute discussion sa influence, culture, history, at negative effects nito. Ayon sa Brent International School of Manila senior student, layunin niyang bigyang halaga ang mental health lalo na ngayong panahon na humaharap sa krisis ang mundo. Sa larangan naman ng palakasan, record holder ngayon ang Phil Ampere Vaulter na si Natalie Uy nang makuha nito ang THC record sa US Acadia sa North Carolina. Ngayon, siya ay si Regional Women's Pole Vault record holder at layuning ma-qualify para sa Tokyo Olympics. Sa ngayon, ang 25-year-old athlete ay ika-6 sa 10 babaeng pole vaulters na sumali sa Acadia competition. Dito naman sa Pilipinas, para lalo pang makilala ang produktong lokal ng ating bansa, hinilang si Miss Philippines 2018 Catriona Gray bilang Filipino-made Products Ambassador. Ito ay One Town One Product o OTAP Philippines ng Department of Trade and Industry o DTI. Programa ito upang tulungan ang mga micro, small at medium enterprises sa buong mundo na makilala ang kanilang produkto. Tutulong ang Miss Universe sa pagpapakilala ng modernong obra disenyong ating initiative na isang proyekto para sa benepisyo ng lokal na mananahi at designers. Tunay na sa buong mundo ang natanggaling ng mga Pinay na buong puso ang pagmamahal sa ating bansa. Para sa balitang inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Solis. Thanks, Joy!
Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend, ang patuloy nating pagbabalik tanaw sa isang webinar na itinaguyod ng Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC at ng Cross Currents Philippines. Ito po yung naging presentation ni Dr. Bolet Bautista na isang kilalang psychiatrist. Tungkol po ito sa mga dapat nating bantayan sa ating pong mga sarili, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. So I'm very pleased to be part of this. The topic of the challenge of the mental health to the church in time of the new normal. So we're talking about the role of the church in nurturing mental health in the new normal. We're moving on from the constraints of quarantine life. So more importantly, the new normal is a renewed mindset informed by the realities exposed by the pandemic and how we handle them. The new normal also has to do with the setting where we work together as citizens and as members of the church. So the new normal is about a new reality and a renewed sense of attitudes and life competencies. The new normal will still feature anxieties of the COVID-19 and future pandemics kung may dadating. The material and social peril of the pandemic has drastically changed our sense of realities. Nabago ang buhay. So COVID-19 reveals a threat not only to our physical health, but different aspects of our way of life. And we also expect it to remain with us for still quite a while. So indeed, the new normal definitely includes the lurking presence of COVID-19 in our life. I'm glad that the church is getting its act together, reflecting on its role in helping the nation prepare and build the new normal. Let me share with you my reflections on the roles that the church can take given the mental health challenge that the new normal poses to us. Okay? One role that the church can take is that of an advocate of mental health. And for the church to be an effective advocate of mental health, it needs to continually grow on its sense of mental health. We need to understand what it's all about. So ano nga ba ang mental health? Okay? Mental health has been for the longest time been associated with nearly absence of mental illness. Kung wala kang schizophrenia, depression, anxiety, di meron kang lusog isip. Many of us now know that mental health is a state, kalagayan,
of well-being in which the individual realizes one's own abilities and potentials, copes adequately with the normal stresses of life, displays resilience in the face of extreme life events, works productively and fruitfully, and is able to make a positive contribution to the community. Mental health is not only about taking psychiatric medication, seeing a shrink, dealing with anxiety, depression, and other psychiatric conditions, but basically, mental health is about having positive attitudes and emotions, the capacity to live a full and creative life, to connect meaningfully, and to thrive even against all odds. Umunlad ang buhay, miski sa harap ng mga krisis at mamahirap na pangyayari sa buhay. Now, when you come to think of it, all these things that I'm talking about all relate to well-being concerns. Concerns that the Philippine Mental Health Law, or Republic Act 11036, commits the government to promoting and protecting. These are concerns that all Filipinos, lahat po tayo, kayo at ako, yearn for, aspire for, and the good news are realizable even in the time of pandemic. For the church to be an effective advocate of mental health, yan ang sinabi nating isang papel na dapat gampanan ng iglesia sa panahong ito. The church also needs to know how the pandemic and related crises are affecting the mental health of the people. Paano nga ho ba naapektuhan ang ating lusog-isip na mga nangyayaring ito sa panahon ng COVID? Well, nagsisimula pa lang ho ang COVID dito sa Pilipinas, mental health professionals were already anticipating its adverse effects on the mental health of its people. Medyo napipredict mo na ang kalikasan ng pandemic, hindi pwede na hindi maapektuhan ang buong pagkatao ng mga dinanat na nito. So, because of this, several organizations started to offer free telepsychotherapy to people who are disturbed by the pandemic. No? So, based on our experience in working with people with problems, we were able to identify common concerns that affect people during this time of the pandemic. Ito po yung mga karaniwang inire-report nilang problema. Takot na mahawa o makahawa. Nervyos sa hinaharap. Stress sa pag-adjust sa pagbabago. Ang dai-dai namang nangyayaring pagbabago. Kinakailangan mag-somersault ka at dumiskarte. Takot sa kawalan ng pera at trabaho. Kabagutan at kalungkutan na dulot ng quarantine. Frustration sa lack of productivity. Kasi quarantine, ma'am, bakit? Bagot na ako at lungkot na lungkot. Hindi po ako productive sa mga panahong ito. At kaguluhan ng isip sa mga tanong na mahirap sagutin. Tingnan nyo nga po kung mahirap nga itong mga tanong na to. Mayroon bang Diyos? Bakit tayo naghihirap ng ganito? Ano pa ba ang kahulugan ng aking buhay sa ganitong mga pangyayari? Medyo mahirap, ano? And when these questions come our way, they are usually accompanied by the question, Doc, Ma'am, Sir, hindi ho ba nababaliw na ako? And then the good news that we tell our sharers, at least most of them, is that what they're experiencing that are very intense, okay, are actually normal reactions to abnormal situation. Hindi ka pwedeng hindi tao na ganito ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Hindi pwedeng hindi ka maantig. It's not possible that you don't feel disturbed or be even destabilized. Okay? Now we also receive concerns through phone calls which are exacerbation or exaggeration of existing life problems and psychiatric conditions.
So yung mga mag-asawa na dati nagsasamaan ng loob, ngayon, hindi lang samaan ng loob, away na katakatakot at gustong maghiwalayan. And those individuals who are experiencing mild anxiety reactions, mild depression, ngayon, masyadong exaggerated, moderate to severe reactions ang lumalabas. And then there are also calls that present to us cases of relapsing mental disorders. Ito ba yung mga individuals na balance na ang buhay? Pero dahil sa bigat ng dating ng COVID, na-trigger ang pagre-relapse ng mga ganitong condition. So to a certain extent, we are not surprised that there are so many calls requesting for support, for help, dahil even before the COVID, ang taas na ng incidence ng mga psychological problems sa Pilipinas. So ito yung kalakaran ng mental health ng ating mga kababayan. And for the church to be an advocate of mental health, it needs to know how to protect and promote the mental health of people at this time of the pandemic. So kailangan ng iglesia, hindi kayo kinakailangan maging eksperto dito. Kami ang eksperto dyan. Pero kinakailangan familiar kayo sa varied psychosocial interventions. Ilan dito ang counseling, psychotherapy, psychological first aid, crisis intervention, sari-sari pang iba. Pero because the church also needs to be acquainted with growth-enhancing programs, hindi lang tungkol sa psychiatric disorder ito, hindi lang tungkol sa risks and vulnerability, kinakailangan marunong rin ang iglesia magbuo at sumubaybay sa mga growth-enhancing programs. Because even in the time of the pandemic, we're dealing with enhancing resilience and well-being of our people. Samantala, patuloy pa rin po ang aming pagtanggap dito sa FEBC Philippines ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating para po sa ating ministeryo. Mangyaring pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605, 0947-333-5605 o sa atin pong landline na 8650-0855 para sa mga detalye. 8650-0855. Maaari rin po kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Samahan naman natin sa puntong ito ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura, para po sa isang napapanahong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa ngayon, patuloy pa rin tayong nabubuhay sa ilalim ng banta ng virus na SARS-CoV-2 na siyang naghahatid ng sakit na COVID-19. Itong pagsalakay na ito ay mapangahas at mapanira sa iba't ibang mga larangan ng ating buhay. Una na sa kalusugan, sa ekonomiya, sa kabuhayan, sa pakikipag-ugnayan. Walang sino mang masisisi sa atin kung tayo man ay nababagabag o nababalisa. Ang buong daigdig ay nababalot ng takot sa pangkasalukuyang kalusugang krisis na ito. Nang ika-30 ng Hunyo dito sa Pilipinas, umaabot na sa 85,486 na katao ang kumpirmadong kaso ng may sakit ng COVID-19. Ang gumaling na ay nabibilang na sa 26,976 na katao. Sa kasamaang palad, 1,962 katao na ang namamatay dahil sa sakit. Ang direksyon ng pagsalakay ng pandemya dito sa Pilipinas ay papataas. Ang bilang ng mga namamatay sa Pilipinas ay papataas din kung ikukumpara sa buong daigdig. Kung tutuusin, ang pananaw ay madilim. Ano ang ating gagawin at paano tayo tutugon? Ang mga mamamayan ng Israel sa katimugang kaharian ng Huda sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahaz ay nakaramdam din ng takot na tulad natin ngayon. Sila ay humaharap din sa isang pagsalakay. Ang hari ng Syria na si Haring Rezin at ang hari ng Hilagang Kaharian ng Israel na si Haring Peka ay nagkasundong salakayin at kamkamin ng Jerusalem, ang punong lungsod ng Huda. Nang marinig ni Haring Ahaz ang nalalapit na pag-atake at pagsalakay, ang unang tugon ng kaharian ay takot. Sabi sa Isaias, Kabanatang 7, Talatang 2, nang mabalitaan ng hari ng Huda na nagkampihan ang Aram at Israel,
Ang puso ni Ahaz at ang mga mamamayan niya ay nanginig sa takot. Nanginig sila na parang punong niyayanig sa hangin. Ngunit ang propetang Isaias ay sinabihan ng Panginoong Diyos ng isang mensahe para kay Haring Ahaz na huwag mag-alala dahil walang dapat ikatakot. Ang pangalawang tugon ngayon ay kaginhawahan. Sabi sa talatang 7, pero sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mangyayari iyon. Sa pamamagitan ni Isaias, ang Diyos ay nagpadala muli ng mensahe sa hari, isang sagisag ng pagpapatunay ng kanyang salita. Sa gitna ng pagkatakot ay sinabi ni Isaias ang pangitain na ukol sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pangatlong tugon ay katibayan. Sabi sa Isaias, Kabanatang 7, talatang 14, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa iyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ang pananalasa at pagsalakay ay hindi dumating. Ang mga salita ni Isaias patungkol sa Mesyas ay isang sagisag ng agarang pagpapatunay ng presensya, proteksyon at pangangalaga ng Diyos Ama. Makalipas ang ilang daang taon, sa Ebanghelyo ni Mateo, ang pangitain ni Isaias ay nagkatotoo sa kapanganakan ni Jesus kay Maria. Naganap ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki at siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Ang mga kataga ni Isaias na tingnan ninyo ay nagpapahiwatig ng isang nakamamanghang kaganapan. Ang Diyos ay sumasa atin, ang nagpapatunay na ang presensya ng Diyos ay atin na. Ang mga salitang yaon ay para sa atin ngayon, tulad ng sa panahon ni Haring Ahaz at ng Israel, at tulad din sa kapanahunan ng pagsilang ni Jesus sa Bethlehem. Oo, tayo'y nababalot ng takot. Oo, tayo'y nababalisa. Oo, para bagang madilim ang bukas. Ngunit huwag natin kalimutan na winika ng propetang Isaias, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang ating pag-asa sa gitna ng pandemya. Siya ang kakalinga sa mga frontliners. Siya ang kapayapaan na maibabahagi natin sa kapwa-tao. Siya ang proteksyon natin kapag sumusunod tayo sa mga panuntunang pangkalusugan. Si Jesus ang sasagip sa atin sa ating mga pagkakasala. Ang Diyos ay kasama natin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapatunay at sa katotohanan kayo ay nandito sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon sapagkat naririyan ang patunay sa salita ng Diyos na si Jesus ang aming Diyos at tagapagligtas. At salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos sa ngayon. Mangyaring puntahan namin ang iyong salita at doon kami humanap ng kalakasan ng loob pang araw-araw hanggang sa tuluyan ng mapawi ang takot namin sa pandemyang ito. Panginoon, at kung man matapos na ang pandemyang ito, patuloy pa rin kaming magtiwala na kayo ay nasa amin. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaagapay, dito na nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend. Hanggang sa susunod na Sabado, sana po ay magkasama tayong muli. Ito si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.